ba yung mga naging solusyon ko nung mga araw na kung saan napapaisip na ako eh. So dito sa La Trinidad Benguet, umaaraw man pero yung simoy ng hangin malamig pa rin eh. Lalo na kapag madaling araw at saka gabi, talagang yayakapin mo yung hamog. Sa ngayon mga kamusta, ano nga ba yung naging solusyon ko? Ano nga ba yung paraan ko? Dito may mga parte pa rin ako ng mga ginagamit na mga materials na kung saan ginagamit ko rin sa lugar kung saan tayo nanggaling. Gumamit ako ng mga alam kong makapit na masilya at saka pintura na siguradong kakapit talaga sa konkreto. Dito mga kamusta, etong design natin na to, alam nyo na po yan. Nakikita nyo lagi sa mga designs natin nung nasa Biskaya tayo. Ganun din dito sa kabila. PVC rin ho yan. Pero magkaibang design nyo po ito. Ayun, PVC rin ho yan. So, paano naman pagdating dun sa may high ceiling natin, na alam ko na mag-a-accept yan ng moisture mula dun sa taas, gumamit pa rin po ako na. So, paano naman yung solusyon natin pagdating sa cabinet? Hey, welcome back sa ating panibagong vlog. Ayan, nandito tayo sa La Trinidad Benguet. Malamig. Actually, kakataas lang ng hamog. Nandito kanina sa baba eh. Ayan no. King's College. Ayan, marami tayong followers dito. Malapit lang dito sa Bayabas. Bayabas kasi yung lugar na ito eh. Dito sa La Trinidad Benguet. Kumbaga, nasa sentro lang po kami. So ngayon mga kamasal, kanina nabanggit ko malamig dito sa lugar na to. Tama po. Malamig talaga. Ganon din sa Baguio. Dito sa lugar na to mga kamasta, actually ito yung pinaka first na project ko dito sa La Trinidad Benguet. Kami pong mga kumukontak sa atin, mga nag-reach out sa atin na kung saan gagawa sana tayo. Yun nga lang mga kamasta sa ngayon, syempre may mga proyekto rin kasi tayo sa Biskaya. Kahit na gusto ko pong kumuha ng maraming proyekto dito sa Benguet, sa ngayon po hindi pa kami makakuha ng marami. Sa ngayon, eto muna. At sa mga susunod na, syempre, pagka siguro nasa 90% na ho kami dito, may mag-o-open na proyekto dito sa Benguet. So, panibago ulit yun. So, ano nga ba yung mga naging solusyon ko ng mga araw na kung saan napapaisip na ako eh. Kasi, syempre, pupunta ka sa malamig na lugar na hindi kinasanayan ng, kung hindi lamang sa katawan, kundi sa mga materials na ginagamit natin. Kung ikukumpara natin sa nakagisnan. Sa Biskaya kasi, o kaya dun sa lugar kung saan tayo nanggaling, ay marami kang pwedeng gamitin na materials. Pero dito sa La Trinidad Benguet, actually marami ka rin pwedeng gamitin na materials. Pagdating sa kisame, pagdating sa pintura, pagdating din sa ating cabinet. So, mapapaisip ka talaga eh. Kumbaga kung saan dapat hindi ka magkakaroon ng problema. Kasi yung lamig na yan, nagbibigay problema rin sa atin mga kamasta. Hindi lamang po yung init. Kasi yung init medyo nasusolusyonan natin. Yun nga lang, pagka talaga sobrang init, pagdating sa kisame, kung board yung gagamitin mo, may mga ibibigay akong tips para doon. Pero sa ngayon, paano naman kapag malamig ang sitwasyon o kay lugar na kung saan nagtatrabaho ka? So dito sa La Trinidad Benguet, umaaraw man pero yung simoy ng hangin malamig pa rin eh. Lalo na kapag madaling araw at saka gabi, talagang yayakapin mo yung hamog. Sa ngayon mga kamusta, ano nga ba yung naging solusyon ko? Ano nga ba yung paraan ko? Dito may mga parte pa rin ako ng mga ginagamit na mga materials na kung saan ginagamit ko rin sa lugar kung saan tayo nanggaling. At saka, na-apply din natin yung mga ibang mga materials dito, kagaya ng pintura. So napaisip ako, dapat hindi nagtutuklap kasi number one na problema dito ay madaling magtuklap, madaling maglobo. So gumamit ako ng mga alam kong makapit na masilya at saka pintura na siguradong kakapit talaga sa konkreto. Although magkakaroon pa ng problema siguro ilang years pa sa edad na lang din ng ating mga materials, minsan talagang kumakalas na rin. So dito naman, paano naman sa ceiling? Kasi gusto ng client natin, ganito pa rin yung design, o kaya gusto kong gawin ay ganito pa rin yung design. Kasi sabi ni client, ikaw nang bahala mag-design, ikaw na maglagay ng kung ano-ano man dyan. So, totoo po yun. Kumbaga, hinayaan tayo ng ating kliyente kasi bago pa tayo nagsimula dito, pinuntahan niya tayo sa Biskaya para makita yung mga proyekto na kung anong ginagawa natin. Kaya sabi niya, nagustuhan niya nila, kaya sabi nila, ako na yung bahalang magde-design. So dito mga kamasta,
Etong design natin na to, alam nyo na po yan. Nakikita nyo lagi sa mga designs natin nung nasa Biskaya tayo o kaya yung project natin sa Biskaya. So sa ngayon, sabi ko nga, malamig. Hindi po pwede na magdadirect ako sa wall para gypsum board ang gagamitin ko. Actually, may gypsum board pa rin kami. Pero ang ginawa ko, lagyan ko ng PVC dito sa bawat gilid niya. Ganun din dito sa kabila. PVC rin ho yan. Pero magkaibang design niya po ito. Ayun, PVC rin ho yan. So para maiwasan ko yung moisture na po pwedeng dumikit dun sa may board natin na alam kong makakasira sa board natin. So yun yung isang paraan. Ilagyan ko ng PVC panel dun sa ating gilid, mga kamusta. Yun po yung pinandesign ko na alam ko naman na babagay pa rin. Kasi kung titingnan natin, kahit simple lamang siya, yun naman po yung pinaka-importante sa lahat, mga kamusta. Kumbaga, kapag ka gumagawa ka ng disenyo, kahit na marunong ka sa lahat ng bagay, kung hindi mo inaayos, wala rin, no? So, paano naman pagdating dun sa may high ceiling natin, na alam ko na mag-a-accept yan ng moisture mula dun sa taas, gumamit pa rin po ako ng PVC panels pa rin ho. So, etong drop niya na lang kasi na to, kumbaga design niya lang. Yung moisture, hindi niya na ma-adapt po yan. Maliban kung matutuluan siguro na napakaraming tubig, yun po yung makakasira. Sabi ko nga, kahit anong uring board naman po yan, pag na-expose sa tubig, siguradong masisira po yan. Kahit gaano kaganda yung kahoy, kahit kaganda yung mga cement board na ginagamit natin dyan, kahit kaganda o napakamahal na mga gypsum board, ay meron at meron talagang masisira pagdating sa kumbaga ma-expose sa tubig talaga. So, paano naman yung solusyon natin pagdating sa cabinet? Kasi nga, noon, mga siguro, matagal na rin na meron to, pero syempre, hindi rin naman basta-basta makakuha ng ganito kasi nga medyo mahal ang presyo. So, sabi ko, magiging okay pa rin to kasi ito yung gusto Ito yung gusto ng client na dapat maging maganda pa rin yung kitchen natin na kahit mahal yung materials na yun, okay pa din. So ngayon, mga kamusta, para masolusyonan ko naman yung problema ng lamig dito sa may La Trinidad Benguet, ay gumamit ako ng board na kung saan naaangkop dito. Na kung saan kahit na ma-expose sa lamig yan, o kaya ma-expose sa tubig, ayos pa rin. So, ito po yung tinatawag din na PVC board, mga kamusta. So, may PVC board tayo na ginamit dito. May 18mm tayo, o kaya yung 3/4. Tapos, meron din tayong 8mm board na ginagamit sa backboard natin. Yung mga materials na ginamit natin dyan, at the same time, yung PVC board na yan, matibay, mga kamusta. Anti-molds, hindi siya nasisira, kaya na-expose sa tubig, ayos pa rin. At ang isa pa, hindi na ho siya inaanay. O kaya naman, kahit anong insekto, hindi siya basta-basta masisira. So, yun po yung mga paraan natin, mga solusyon natin na ginawa dito sa proyekto natin, dito sa La Trinidad Benguet, na kung saan malamig nga ang panahon, mga kamusta, o kaya malamig ang simoy ng hangin, bibigay pa sakit ng ulo kasi sobrang lamig. No? So, meron ngang pilosopo nagsabi, parang kalokohan daw na bakit hindi daw pwede ang gypsum board sa malamig. Kasi nga, doon daw sa US, malamig daw. Nag-i-snow pa daw. Siyempre po, magkakaiba po yung mga materials na ginamit nila dyan. O kaya naman sabihin na natin, yung fabrication, magkakaiba po yan. No? So, meron at merong mga naangkop. May moisture resistant din na mga gypsum board. Pero syempre, iba na ho yung mga, kumbaga sa pagkain sana, iba na ho yung mga nilagay nila doon para mabuo, mga kamusta. No? Parang ganun lang. Sa ngayon, ayan. Bubuuin na lang natin to. Kain na, mga kamusta. May pananghalian ng tropa. Balik trabaho tayo ulit yung mga kamusta. Magtatiles na rin tayo, mga kamusta. Ayan, no? So, ito na rin yung bin cabinet natin. So, ito na rin yung trash bin natin. Ayan. Tapos, ito yung mga hintas natin para sa ating cabinet. Kionan. Yan po yung brand na ginagamit natin. So, magkakaroon din tayo ng mga parinda. Yung sa pwesto, syempre. Pero hindi Kionan yung brand niya. So, isa sa mga maganda yung uri ng hintas. Papakita ko sa inyo yan soon.
Nakapaglatag na kami dito. Sabi ko sa tropa, gusto kong makita na ng buo dito bago kami lumatag dyan. Ito kasi yung dating switch niya. Papalipat natin dito. Okay. Makompleto na. Tara, merenda muna tayo. At maya maya ay bigayin na rin tayo. So ito yung blue tag panel pala niya. Yan yung ilalagay dyan. Actually hindi naman yan yung final na ilalagay, kundi ganyan na ganyan. Pali yung kulay mas lighter lang. Kasi yun gagamitin ko sa TV console. Yan yung kulay na yan. Tara, bibiyahin na nga tayo mga kamastang. Kasi may nahabol pa akong tracking. So ayan, at kita-kita tayo sa sunod na vlog mga kamasta. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Bali nagbalikan nga lang tayo dito sa La Trinidad Benguet, at sa mga susunod na araw babalik na naman tayo kasi magde-deliver tayo ulit ng mga materyales dito. Kasi sabi ko nga, galing pa ng Biskaya ang mga materyales natin. Abangan nyo po yan mga kamasta, at maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita talaga tayo sa susunod na vlog mga kamasta. Thank you so much. Hopefully nakapulot kayo ng konting tips. Bye! Dito, nabanggit ko sa isang vlog ko mga kasta about dun sa may pagpili ng mga bakal. So, paano nga ba tayo namimili ng bakal at ano nga ba yung bakal na naangkop? So, dun pa lang sa part na yan, malalaman mo na kung nasa standard talaga yung ginagamit mo. Kasi marami kasi yung mga materials na kung saan minsan nasa substandard na siya. Yun yung isang tip natin sa paraan na pagpipili natin ng mga bakal. Pero paano nga ba natin makikita at malalaman na maayos yung bakal natin at saka maganda?